Sa ilalim ng karagatan, marami pa raw masasarap na sikretong matatagpuan. Gaya na lang ng ilang masustansyang seaweed na isa-isa naming hinanap at sinisid. Naabutan naming abala ang mga taong ito. Bit-bit ang mga yamang dagat na kikiliti sa panlasa nyo. Ang mga bagong aning seaweed o halamang dagat, hindi na lang daw pang salad. Sige na nga, simulan na ang pagpapasikat. Si Chef MJ Nicasio ng Apicius Culinary Arts maghahanda na ng isang mainit na sabaw. Kailangan lang ng beef stock, noodles, carrots, mushroom, tofu, isda at seaweed. Sa unang dish, tatawagin ko siyang seaweed noodle soup. May stock ako dito, kailangan lang natin siyang palambutin yung ating noodles. Kailangan daw ng 3 minuto para ang noodles ay maluto. Habang naghihintay, pwede nang putulin ang seaweed. Itulad lang ang sukat nito sa sukat ng carrots. Pag kumulo na ang soup stock, pwede nang ilagay ang isda. Isunod na rin ang mushroom, tofu at ang carrots. Pagkatapos ay ilagay na ang mga seaweed. Hindi na natin siya kailangang ipakulo pa or stay pa sa apoy ng matagal kasi malulusaw or matutunaw lang siya. Eto na, ang seaweed noodle soup. Sa halagang 90 pesos lang, meron ng kakaibang pampainit ng tiyan ang hanggang 3 tao. Pero ang mga seaweed, bago pa man ito makarating sa kusina at hapag, marami pa itong pinagdaraanan. Sa Calatagan, Batangas, itinatanim nila ito sa mababaw na bahagi ng karagatan. Si Chef MJ Nicasio, inusisa rin ang paraan ng pagtatanim ng mga ito. Ganito tinatanim yung seaweed. Tinatali lang sa PC or sa lubid, then after 2 to 3 months, pwede na nilang anihin or i-harvest ito. Balsa method, yan ang tawag sa pagtatali ng seaweed sa lubid. Habang nakababa daw ang mga seaweed sa tubig alat, sinisip-sip nito ang sustansya ng dagat. Kaya naman mapapansing may lamang tubig ang ilang mga bahagi ng seaweed. Ito yung seaweed na kinakain, ito naman yung pinoprocess. Magpapasample ako kung paano kumuha ng seaweed. Kuya, paano ba i-harvest tong ganitong seaweed? Bali, may tali po siya dito. Tali. Itong buong to kukunin, pwedeng kunin. Pero bago tuluyang pitasin, kailangan munang banlawan ang mga seaweed. Napapalibutan pa kasi ang mga ito ng lumot at dumi. Or pwede rin nating hugasan mismo sa tubig dagat. I-rinse lang natin para mawala yung mga dumi niya. Ayan, so malinis na siya. Ilang libong taon nang nagagamit ang mga seaweed sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Japan, China at ilang bansa sa Europa. Doon, bukod sa pagkain, ginagawa rin nila itong halamang gamot. Noong 1969, unang naipakilala sa panlasa ng mga Pilipino ang mga seaweed. Si Tatay Edgardo, isa raw sa mga pioneer ng seaweed farming sa Calatagan, Batangas. 1972 raw nang may dumayo sa kanilang mga eksperto para turuan silang magtanim ng seaweed. At hindi raw siya nag-alinlangang subukan ito. Bali, 3 na pag-aaral ko. Itong bahay ko, ito lahat ito pundar ng seaweeds. Hindi raw biro ang sumugal sa ganitong hanap buhay, lalo pat hindi naman ito karaniwang ginagawa noon. Pero dahil sa kanyang lakas ng loob, ang seaweed farming naging susi sa pagpapatayo niya ng tirahan ng kanilang pamilya. Pati na ng magandang edukasyon ng kanyang mga anak. Kaka-graduate ko lang this year dahil sa pagsisikap ng parents ko sa pagsisiweeds, and proud ako kasi isa sila sa mga pioneer ng pagsisiweeds dito sa place namin. Bukod sa sipag at tiyaga, marami pang dapat isaalang-alang sa seaweed farming. Kailangan malayo sa polusyon o pinanggagalingan ng mga dumi. At kailangan na hindi ito malapit sa bunganga ng ilog dahil ang seaweeds ay may salinity requirement o tamang sukat ng alat ng tubig. Kapag tama raw ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga ito, siguradong maraming maaaning magagandang mga seaweed.
Yung mga berdeng seaweed, ito yung kadalasang kinakain ng fresh. Samantalang yung mga brownish, ito yung mga pinoproseso para gawing gamot, body essentials at pagkain. Pero isang paalala mga kapuso, hindi po lahat ng seaweed ay pwedeng kainin ha. Yung mga nakikita sa wild na kadalasang matigas o kaya may matapang na amoy, makabubuti raw na iwasang kainin ng mga ito. At may dagdag payo pa tayo mula kay Chef. Tuturuan ko kayo ng 3 tips para malaman kung bago yung seaweed na nabili natin. Unang-una, matingkad yung kulay niya. Pangalawa, firm siya, hindi siya nagtutubig. Kasi pag nagtutubig na siya, ibig sabihin nabilad niya siya sa init or sa araw. Pangatlo, yung kulay niya medyo green pa, hindi masyadong dark green. Kapag nakasiguradong sariwa ang seaweed, abay idiretso na ito sa lutuan. Maghanda rin ng karne ng baboy, itlog, harina, breadcrumbs, asin, paminta at asukal. Gamit ang mga sangkap na yan, isang masarap na seaweed ulam ang sa atin ay nag-aabang. Ang mga seaweed o halamang dagat, pwede na rin daw maging star sa hapag. Kaya't matapos ang anihan, oras na para sa kakaibang lutuan. Si Chef NJ Nicasio ng Apicius Culinary Arts nakakuha na ng mga sariwang seaweed fresh from the farm. Ang kakaibang taste and texture daw ng mga halamang dagat na ito magko-complement sa pork dish na ating iluluto. Ang karne ng baboy, timplahan ng paminta, asin at konting asukal. Maglagay ng hiniwang seaweed sa ibabaw ng karne, saka ito dahang-dahang irolyo. Para sa breading, ipagulong ito sa harina at isawsaw sa binating itlog. Lagyan din ito ng breadcrumbs bilang final coating. At oras na para magprito. Kapag golden brown na ang isang side, igulong ito para maluto naman ang kabila. Ito na ang ating seaweed pork roulade. Sa pagluluto ng seaweed pork roulade, gagastos ka lang ng 90 pesos. Kasya na yon sa 4 na tao. Ang seaweed, nasa loob man ng piniritong karne, paniguradong nakadagdag pa rin ito sa sustansya ng recipe. Mayaman kasi ang halamang dagat na ito sa iodine na mabisa para makaiwas sa mga sakit gaya ng goiter. Magaling din itong maglinis ng ating bituka dahil siksik ito sa fiber. Meron din itong mineral and protein na kailangan para sa everyday energy natin. Kaya't eto pa ang isang recipe na makapagpapataas ng ating energy. Madugo man itong tingnan, garantisadong worth it naman kapag ito'y natikman. Ihanda na ang taba, laman at dugo ng baboy, sibuyas, bawang, paminta, toyo, suka, patis, siling pansigang at syempre ang seaweed. Ang una natin gagawin para sa ating second dish ay igigisa lang natin yung ating pork muna. Sa pan, nilagyan ko na siya ng mantika. Tapos unahin ko tong taba ng baboy. Itatabi lang natin yung excess oil tapos isunod na natin yung bawang tsaka sibuyas. Pagkatapos ay igisa ulit ito sa sibuyas. Ihalo na rin ang bawang at karne ng baboy. Saka ito timplahan ng paminta, toyo, suka at patis. Ayan! At pwede nang ihalo sa niluluto ang dugo ng baboy. Habang kumukulo yung ating mixture ng dinuguan, ilalagay ko na yung ating seaweed. Pagkalipas ng 3 hanggang 5 minuto, ihalo na rin ang siling pansigang. Ready na ang hapunan with dinuguan with seaweed. Sa halagang 80 pesos, 4 na tao na ang kayang mabusog ng recipe na ito. Oh,
Excited na ba kayong gayahin ang mga naunang niluto natin? Teka muna, dahil meron pa. Pero bago kayo tumakbo sa pinakamalapit na palengke sa inyo, eto muna ang tip. Kung sa mga palengke sa Kamaynilaan ay umaabot sa 70 hanggang 80 pesos ang presyo nito kada kilo, sa mga seaweed farm gaya ng sa Batangas, 15 to 20 pesos lang ang bawat kilo nito. Kaya't kung mapapadpad kayo sa lugar na ito, pakyaw na mga kapuso! Ang mga seaweed na inyong mabibili, bidang-bida rito sa susunod nating recipe. Napakadali lang ng recipe na to kasi pag mimix lang natin tapos gagawin natin siyang parang pancake. Bukod sa seaweed, kailangan ng kanin, harina, breadcrumbs, itlog, asin, toyo at cornstarch. Sa isang bowl, paghalu-haluin ang kanin, harina, breadcrumbs at itlog. Timplahan ito ng toyo at asin at saka muling haluin. Budbura ng cornstarch at saka ituloy ang paghalo. Oras na para ilagay ang bidang sangkap na seaweed. At pagkatapos haluin, pwede na itong prituhin. Ito na ang Japanese-inspired appetizer na seaweed rice biscuit. Sa recipe na ito, gagastos lang ng 90 pesos at pwede nang magsalo-salo ang 4 na tao. Kung patok na pangluto ang mga fresh green seaweed, ang version nito na pinatuyo, lagi ring blockbuster hit. Ang dried seaweed, ito yung mga brown seaweed na pinatuyo sa initan ng 2 hanggang 3 araw. Kadalasang nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 45 pesos kada kilo. Bukod sa pagkain, pwede rin makagawa ng iba't ibang produkto mula rito. Alam niyo bang ginagamit din ito sa produksyon ng gamot, sabon, shampoo, makeup, toothpaste at lotion? Pero balikainan muna tayo. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources isinusulong ang kaalaman sa paggamit ng dried seaweed sa maraming paraan. Kung ano po yung paggising nyo sa umaga na nakikita ng paningin nyo natin, ay may mga sangkap po yun ng seaweeds. Pwede raw gawing pickled seaweed. Paghaluin lang ang asukal, suka at asin at pakulan ito pagkatapos tunawin. Haluan din ng luya, carrot, sibuyas, pasas at paminta. Pahupain lang ang init at pwede nang ihalo ang seaweed. Kung gagawa naman ng jam, iluto lang sa mainit na tubig ang ibinabad na dried seaweed. Kapag tila gel na ang texture nito, haluan na ito ng asukal. Maglagay din ng sliced pineapple para sa fruity flavor. At ito pa ang isang sorpresa. Pwede rin palang makagawa ng noodles gamit lamang ang dried seaweed na ibinabad sa harina. Haluan lang ito ng asin at imolde at gupitin gamit ang pasta maker. Aakalain niyo bang ang seaweed pwede rin palang maging pansit? Masarap siya. Masarap. Masarap siya. Tapos, siyempre, ang flavor niya, sliced pineapple, masarap. Tapos, alam ko na very rich ito sa mga nutrients. Mapa fresh o dried man, processed na pagkain o star ng lutuan, ang mga seaweed, masasabi nating certified hit.